Sa piling mo kapisyo kape ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one.
Hello mga kabisyo natin dyan! Maray na hapon, panibagong episode na naman kang Love Lokal, nagkakalaw, nakakalokaw. Di pa na sino paboritong Chansey DJ sa malating radyo, ang pinabangga, pinamakulit, asin ping-nigga-ping. Pinga-Pikachu! Yan, ang panibagong episode kang Love Lokal, may makakaiba na naman kita sa local artist na talaga namang nakaka-proud na maging Bicolano sinsaro siya sa mga prominenteng pangarangon niyan sa Bicolandia. Yes, mga kabisyo, from TikTok sensation to certified queer icon. May resibo kita dyan. Siyempre, kilala sa iyang unique remixes, sa iyang experimental na tunog, at the same time, sa iyang personality. Kay bata ang the queer of pop, the manika herself. Let us all welcome Fierce is! Hi mga sis! It's your queen! Yan. Hello ka muna sa mga kabisyo natin sa live stream. Hi everyone! Hi mga badeng! Yan talaga namang maglalaganap kita digdiyo. Spread sa tuyang good vibes and love. True. Yan, bago ang lahat, gusto ko maaraman, sisay ba si Fierces? Fierces is an artist from Tinambak, Camarines Sur. She is a she is a self-producing trans woman. Nakilala siya sa TikTok. At siya ngayon ang self-proclaimed na queer of pop. Hindi siya self-proclaimed. Binigay siya sa'yo ng mga audience mo. Wow! Diba? At saka, sa buong Bicol region, I believe, ikaw man ang pinaka-inot na nag-introduce mo yan ng queer of or queer pop. The queer pop dyan. Gusto mo ba maaraman ng origin kong queer Sige, pop? ano ang origin ng queer pop? Nagsimula ang term na queer pop sa isang sikat na DJ, producer ng Pilipinas. Shout out kay DJ Brian Kua. Wow, Brian Kua! Yes, siya ang nag-produce ng some of Vice Ganda's songs. Ooh. And remixes for Regine Velasquez. Hi, Kuya. And meron siyang playlist consisting ng mga queer icons dito sa Pilipinas. From Yes. Steph Arañas, Paul Pablo. At nandun Yes. ako, si Fierce. Wow! Kaya sabi ko, what if gawin kong brand yung queer pop? Yes. And then, when I performed sa Pride event dito sa Naga City, I think it was 2023, I performed Manika. I know, it was 2023. I just randomly shouted that I am the queer of pop. And simula nun, brand ko na siya. Yes! Claim it! That's your branding. True. And gusto mo maaraman, since you are the queer of pop and nag-introduce ng queer pop here sa Bicolandia, paano ba nag-start si Fierces? So, si Fierces ay nagsimula. Well, I started writing nung grade 4. Wow! Kasi I Very am a young huge age. fan ng... Is it okay to mention Disney? Yes. Okay. I am a huge fan of Disney. Kaya, tas lalo ng mga princesses, from Yes. Cinderella to Princess Jasmine. Lahat at ng ganyan. kabaklaan, Yes. di ba? Bading na bading ako ng grade 4. Tapos I started writing yung mga wrong grammar pa nun ng sulat-sulat ko. English siya. Like, may tablet paper ako, lalagyan ko siya ng stickers ni Princess Belle, ni Princess Wow. Snow White. Susulatan ko siya ng mga kanta. Kunwari yung yung kay Princess Jasmine nakalagay, Genie, I am your friend. Tapos lyrics ng Yeda. Inspired by the princesses. Yes, I Wow. started ng ganon. Kasi dati, nung elementary days, I don't know kung naabutan mo ni, ito ko bagang may notebook, nakadakol-dakol lyrics ng kanta ng mga artists. Yes. From Justin Bieber Yeah, to, diba? Very iconic. One Direction, mga ganyan. Minsan ganito ko print out pa yan. Ay, hindi ko usang print out. Sa Ay. probinsya kami, be. Ay, sorry. Ito masurat. Isusurat. Surat sa mo, Tama, mano-mano. surat. Okay, tas ganon, surat-surat siya. Kaya hanggang sa nagdakula ako, I fell in love with poetry. Wow. Kaya yon. Tapos, nung nag-grade 7 ako, nagkaroon kami ng isang project sa subject na, ba ko siyang project, activity sa subject na ESP, Education sa Pagpapakatao. Yes. And tanong sa akin dati no ni Ma'am Memoria Ilano, Wow, siya lang- tandang-tanda pa. siya lang ang naniwala sa akin nung grade 7. Sino daw kami 10 years from now? Yes. And inisip ko talaga siya kasi ano bang gusto ko paglaki? Tapos, nung time na yon, I have lots of dolls. Yes, Ang dami kong dolls, ang dami kong manika. And lahat ng manika na yon, ginagawa ko siyang parang nagko-concert sila, ganyan-ganyan. Yes. Tapos, mula nung pagkabata ko, I am a huge fan of music.
Kasi musically inclined ang family ko. Oh, ang From the father's background. side to the mother's side. And my mother introduced me to all female artists. Yes. Yes. Duman na mulat ang kabaklaan. Duman na mula ang kabaklan. And shoutout kay Mama. Sabi ni Mama kadto, kasi nagdadalan ako dati kadto ka mga concert ni Madonna tapos ni Britney Spears. Dahil ako magiging bakla kasi babae daw ang mga hilig ko. Dahil nga araw gusto ko maging sinda. Sinda, iyo. Yun, kaya pag sabi ni Ma'am Kato na nagpalibilig ako. Pag sabi ko ni Ma'am na, sino ka yan 10 years from now? Ang naisip ko itong isurat sa project na to, sabi ko, gusto ko maging singer, Yes. pero need ko ng name. Yes. And nung grade 7 kami, may kami Kato na teacher na meron siyang pinapadala sa Muya Permi na dictionary. Naghanap ako ng word na nag-start sa letter F. Na pwede siyang maging brand. Kasi pag ginamit ko kasi yung real name ko, pangit, I don't like it. Yes. Tapos, nakita ko, fear. Bet ko ang fear. Tapos, let me add a part of my biological name. Tapos yun, combine, fiercest. Mula ko na grade 7, that was 2016, hanggang ngayon, 2026, 10 years from now, fiercest, nandito pa rin si fiercest. Yun, pinanganak ako 10 years from now. And then, nung nagkaroon ako ng idea na I wanted to be a pop star, pero, if I wanted to reach that goal, kailangan marunong ako gawa ng kanta. Yes. Kaya mula nung 2017, nung nagkaroon kami ng project sa MAPE, Music Arts, Physical Education and Health, sabi ni Ma'am Marites, gagawa daw ng music video. Wow. And nag-insist ako na original song. Yes. Kasi sabi ni Ma'am, okay, cover lang daw para hindi magastos. Kasi wala Siyempre, pa naman. ma-record pa man Yeah, na hindi yan. nila alam. Kasi magsustudio ka dyan. Correct. Yun ang belief nila, ganon. Tapos, sa kata, syempre, I explore a lot sa internet. Kasi nga, nagka-cellphone, nagka-internet. I explore a lot sa different parts of the internet. Kaya na-discover ko nun yung mga recording apps. And application. websites, di ba? Hindi, apps muna siya. Apps Sa muna. Google Play. Tapos, I remember writing my very first song. It was 2017. Tapos, medyo maulan nun. And, mag-isa na lang ako nun sa room. And it was a song called Tsunami. Tsunami nga. It was the very first song I've ever wrote. It's Tsunami. And nakakaloka lang kasi kung naaalala ng mga kung may mga nakakaalala sa akin, usually pag nagre-record ako sa TikTok, cellphone ang gamit kong microphone. Yes. And totoo yun. And yung cellphone na yun, nasira siya ngayong January. Oh, Yeah, this January lang. Bumigay na siya. And naloka ako kasi wala na akong gagamitin pang record. And yung phone na yun, nandun lahat yung pinaka-early demos ko. Oh. Nandun silang lahat. Yes. So, Tsunami was part of that phone na di na siya nagana, di ko na siya na-open. Relic, literal na relics. no? Wala na siya. Pero I think I can still recreate the song kasi medyo memorize ko pa naman yung yung lyrics niya. English siya. Wow. Yeah, kasi back then there are 3 albums that got me into music production back in 2017. It was Katy Perry's Witness, Yes, iconic. Melanie Martinez, Cry Baby. Cry baby, yes. Diba? And my mother bought me back then kasi I am a huge Madonna fan. My mom bought me an original copy of Madonna's Rebel Heart. It was the recent album released back in 2016. Kaya nabilisan ko siya ni Mama. And naloka siya kasi ang mahal-mahal daw. Sabi ko, ano in-expect mo si Madonna yan? Madonna ang Oo, level. ibang level yan, ma. Kaya yun, yung naging mga inspirations, yun ang naging standard ko when it comes to production. Yes. Up until today, like my sound, my lyricism actually reflects Melanie Martinez, which is something na notice na din some time ago ng mga audience na I sound Yes. like Melanie Martinez. I have a song called Peria. Yes, And actually. the song Peria was highly inspired by Melanie Martinez. That is psychedelic pop by the way. And yon, nagtry ako mag-produce hanggang sa dumami yung na-produce ko noong 2017, nasa phone ko lahat siya. And usually English siya. Kasi alam mo yung bathroom concert na ginagawa natin. Kapag naliligo, nag-shampoo. Imbis ng other songs ang kinakanta ko, I usually sing my own songs. Wow. Like, humming lang, gawa-gawa, imbe-embento. Hanggang sa sabi ko, feeling ko, pag sumikat ako, ganito ang gagawin ko kanta, ganyan. Nililista ko siya. Ito ang mga magiging album ko, ganyan. Mga laro-laro ako with my dolls, ganon. Tapos, yon 2018, nagpatuloy ako mag-produce.
And ang ginagamit ko pala back then, hindi pa ako nagpo-produce ng sarili kong beat. Gumagamit ako ng mga drum pads. Yeah, Alam mo yan? yeah, Yung mga yes. ginagamit ng mga DJs. As drum pads na. Kasi mga ano na siya, ready-made na siyang beats. Ready-made na siyang synthesizers. Ihalo-halo mo na lang. Pero, ang naging advantage ko kasi, hindi ako magaling when it comes to music theory. Wala akong knowledge when it comes to music theory. Hindi ako marunong magbasa ng notes. Hindi ako marunong, wala akong knowledge about that. The only advantage that I have is that I listen to pop music a lot. And I am a huge Madonna fan. And Madonna is known as the queen of pop. I'm the queen of pop. Yes! And she is sort of like the standard when it comes to making pop music, like yung structure ng pop music. Kaya alam ko kung paano gumawa ng pop song. Kaya nung nagpo-produce ako noong 2017, 2018, hanggang sa nag-produce pa ako ng 2019, lahat yun, mga gawa-gawa lang na galing dun sa mga ready-made na beats. Noong nag-2020, pandemic, pandemic talaga. I got into this underground genre. Actually, hindi na siya underground ngayon. This genre called hyperpop. Yes, hyperpop. Hyperpop is a genre pioneered by a trans woman. Yes, Sophie. Sophie. Oh, iconic. I love Sophie so much. Umiyak ko nung nawala siya. Yes. And yeah, Sophie is one of my biggest inspirations when it comes to music production. She is an electronic artist na gone too soon. And Sophie, I watched most of her live streams, tas yung mga DJ sets niya. Yes. Sabi ko, pwede pala yung ganito na may ganitong, may trans woman. Kasi when it comes to, sa amin, mga taga-probinsyang bakla, meron kaming stigma when it comes to transgenderism. Correct. Na ganito yan, basta alam niyo na yan, gets niyo na yan. It's somewhat related to religion, religious beliefs. Pero yon, nung pandemic, nag-explore ako ng genre ng hyperpop. Na-discover ko yung mga non-binary artists. Ang daming. Hyperpop is dominated by gender fluid artists. Doon ako mas na-open sa idea na pwede mong i-express ang kanta mo through your mind. Yeah. Pag-usapan natin mamaya. Yes. Yeah, tapos, nung time na yon, pandemic, nag-start na ako gumawa ng sarili kong beats. And it was inspired by Sophie and Arca. Arca is also an experimental artist from Venezuela. Ang dami yung shout-out sa akin, di ba? Diba? Yun. Pero I would like to add muna na, just like what you have said na yung hyperpop, mga gender fluid people ang very prominent with that, especially yung rave parties, right? Underground rave party na very maraming representation on how they identify themselves. Yan. Yes. Ang daming rave is sort of like nowadays kasi ang rave kino-consider siyang parang temple of acceptance of diversity kasi ano siya, lahat welcome sa rave artist, regardless of who you are. All you need to do is to free yourself. Yes. Ganon. Yung mga inner self mo. Inner self. Mga First time kong umattend ng rave nung nagpa-Manila ako around July. It was for a listening parties for Madonna's new album, Confessions 2. Wow. And noon, medyo na culture shock ako kasi taga-probinsya ako, di ba? Bago everything. Pero nakikita ko na siya online. Gusto ko siya ma-experience. Sabi ko, ay ganito pala ang life ng mga queer people dito sa pinakasyudad na lugar sa Pilipinas. Sabi ko, oh my God. Very open. Very open. Very different. I met a lot of great artists, DJs, queer DJs, and very, yung nagre-reflect sa music nila yung sarili nila. And that's something that we all wanted to see kasi music should reflect who you are as an artist. And dapat makarelate yung audience. Ganon. Correct. And ang maganda nga doon, kasi nga maraming representation there, hindi ka mauubusan na, I want to be like this. I want to be her. I want to be him. Diba? And since sinasabi mo sa akin yung buong lore ng buhay mo, pero madami pa tayong malalaman later on. Gusto ko din I really want to give emphasis din for Z's na, di ba sinabi mo, naghanap pa sa dictionary kung anong maging pangalan mo. Yes. Starts with letter F. And fear is takot. But you are so bold right now. Very contradicting, but I love it na inown mo yung word na fear, but you made it bold. Parang wordplay din kasi siya ng word na fiercest. Yes. The fiercest of them all. Yes, which is,
I really love. Yeah, thank you. And gusto ko din, since sinabi mo kanina na yung background mo, very musically inclined ang family mo, and nag-start ka on pagsusulat pala ng mga poems and songs from Disney artists. Paano ba ang reaksyon nung family mo during that time na, syempre, hindi ka pa naman fully out as who you are right now? Nag-out ako sa family ko, it was because of Disney pa rin. Disney pa It was rin. Princess Jasmine. Wow. Diyan sa SM, tanda ko pa yung story. May story. Diyan sa SM, meron dyan section ng mga Disney dolls. Yes. Sa may second And ilang floor. taon ka pa lang that time? I was 9. Wow, so young. Na-admit na ako sa hospital. Tapos, pumunta tayo ng SM. Reward nila sa akin kasi narahida ako, ganun. Tapos, sabi ko, bibili tayo ng Aladdin. Wow. Alam niya, bet ko ang Aladdin. Tapos, habang naglalakad kami duman sa aisle, yung may kasama, mama ko, tita ko. Yes. Naglalakaw na kami duman sa aisle. Guro kami nasa altar, kasi yun yung sa mga dolls. Yes. Naglalakaw kami, luwi-luwi. Tapos sabi na ka tong auntie ko, ay, garo, aram ko na kung pasain ini. Yun. Duman ako nag-out dahil sa Princess Jasmine doll. And, my family is very religious. Catholic family kami. And sa una, I grew up yung sinasabi na, okay lang, sige, magbabakla ka, pero kay Puhan, mag-agum ka ning araw ka ning girl, Yes. kasi there are consequences when it comes to, when you die, blah, blah, blah. I don't care. Charot lang. And yun, back then, ang dami kasing mga stereotypes sa probinsya namin, kung ano yung, na mga pagiging bakla, kung ano yung mga dapat na gawin mo, dapat na pananamit mo, dapat na pagkilos mo. Ang daming kailangan mong standards na ma-meet. Yes. And when I met this amazing music artist, nagbago siyang lahat. And yun, I became so queer, and in 2020, I listened to Sophie. I also transitioned on 2020. And sa una, hindi siya... It was hard. It was hard sa family kasi, ayun. Tapos nung umuwi ako, galing ditong Naga City, meron akong nakabra na ako. Yes. Doon na nag-start. Like, one time nga may binigay sa akin si mamang mga damit. Sabi ko, saan galing ini? Nag-ukay ka? Sabi ni mama, sa mga bado niya dato kang daraga pa siya. Oh. Hindi niya nang ginamit, pero hindi niya nagagamit kasi nagdakula na siya. Yun, saradit siyang bado. Hanggang niya sulot ko siya sa harong. Oh. Hindi niya na-expect na yung hinahagad niyang aking babae, itatao pala years later. Yes. Ako na yun. Diba? And I'm very happy na ganun yung nangyari kasi sabi mo nga, very religious ang iyong family. Pero, makita mo, binigyan ka na ng damit. So, Yeah. it means you're accepted. Yeah. O, di ba? Wala silang choice, my God. Dikit-dikit kaming mga magkamarag-ana. Charot na. Talaga naman. And since sinabi mo na nga ni Ian, gusto kong explain mo din sa tuyang mga kabisyo, how do you describe your craft or who you are as an artist? How do I describe my art as an artist? Sino si Fierzies? Sino si Fierce? Ano? Wala. Tsare! Ano siya? Ganda. Ganda lang. Ganun. My craft, kasi, when it comes to Fierces kasi, kilala ko online. Actually, naging ano nga yun nagkaroon ako ng, basta yan, may mga nangyari dati sa social media na hindi ko man ina-expect. Na, yun, may nangyari mga bullying and ganyan. Na, si Fierces daw yung delusional artist na naka-attach lang sa name ng isang politiko, ganyan-ganyan. Hoy, pero let me tell you this. Ganyan nag-work ang manifestation. Yes. Look at you right now, 'di ba? Okay, I guess continue sa chika mo. Ayun, tapos one thing na never nalaman ng audience ko or hopefully makita nyo kasi Fierces is something more she is more than the artist who makes remixes ng mga artists like SB19, Tony Fowler, Yes. ganon. She's more than that. You're- I am also more than the person behind a political song, the person behind the song dahil sa taong to. I love making music that came from my experience. Like, I have finished, may natapos akong album
No, lagi ko pinag-uusapan ng album ko actually. Wow, yes. Hindi ko man nire-release. May ginawa akong album nung 2022. Ay, 2023. Kasi nung 2022, social media is not a good place for everybody. Sinasabi ko yan. Yes, Lalo na pag agree. umangat ka, medyo hindi. That is something na ma-work sana sa community, sa LGBT community. Let's stop crap mentality, guys. Correct. Ganon. Angat-angat tayong lahat, di ba? Yeah. And yon, made an album. When it comes to I love albums rather singles. Why? Kasi, mahilig ako sa isang buong body of work. Kaya pa nag-release ang isang artist, hindi ko pinakikinggan ang lead single, second single. No, kailangan ko marinig ang buong album niya. Kasi full experience yon kapag album. Full experience mo siyang and mas nakikita mo yung galing or worth or yung quality ng isang artist pag napakinggan mo ang isang buong album nila. Yeah. Kaya yon, I have been producing albums since 2023. I have 3 albums now na never ko pa nire-release. The first one is ang concept niya is very tribal, it's very ethnic. It was called Aswang. Wow, yes. Yeah. Very Bicol, very Filipino. Very Filipino. Very makabayan. Makabayan. Aswang. Yan yung gusto kong i-try na i-release soon kasi may tinatawag kasi tayong niche. Yes, niche. Kung ano yung pinapaboran ng algorithm sa social media, which is something na di pa ako pinapaboran ng algorithm na i-release yung mga ganito. Kaya nino-hold back ko pa siya. Kaya ayun, I produced an album called Aswang. May mga songs siya na hindi siya typical na pop song sa maririnig mo kasi I usually experiment with my Experimental sound. Yes. And if one time I attended a concert kasama ang Bicol Pop, I performed a rendition of Sarong Banggi. Wow. Nabanggit mo yung Sarong Banggi kagabi. Yes, Sarong Diba? Banggi. Yung favorite Bicol song. Sarong Banggi is a very iconic song. Pinerform ko siya sa isang event namin and it was an electronic style. Wow. May bago siyang lyrics. Different approach. Yeah, different approach. Pinerform ko siya one time kasi supposedly submit ko siya sa isang contest. Hindi siya Oh. tinanggap kasi yung copyright Novelty. daw. Oo. Tapos sabi ko, may ano ba? May owner pa ba ng Sarong Banggi? Pero yun. As yun, I experiment with my music. Like nung song kong Aswang, pinerform ko siya last year sa NCF. A very tribal sound siya. And usually, I use metaphors. I am an English educator graduate, by the way. Kaya I love playing with figurative speech. Yun, ang dami niyang metaphors. Aswang is a metaphor for obsession. Wow. Ganon. Aswang. And I also have a song there na called Barang, Sagad sa Lalamunan. Wow. Perfect the perfect. Pedro, I also have a song called Pedro. Kasi usually when you think of Fierce, she's political. Yeah. Pedro is a political song, and when you say Pedro, Mamamayan. no. Pedro is a saint. Pedro Is the a saint. Na makikita natin when we die. Yes. And it tackles a very Ah? Okay, Sige. wag. Sige. Okay, yon, basta yon. Pedro is a political song. Ganon. It talks song. about death. Ganon. Tapos, the second album that I produced, this is probably my favorite album na na-produce so far. It's an alternative album that consists of different genres. Mm-mm. I have metal. I did metal. Ano ba yung tawag dun sa Brazilian funk? Yan, Brazilian funk. I still have hyperpop, house, may reggaeton. Yan yung album na yun. It's called, nire-reveal ko na siya ngayon. It's called Kamerang Katoliko. Wow. Very Yeah. diverse, very political. Yeah. And I love using imagery from religion. Religion is my inspiration when it comes to writing. Writing. Very Not in a spiritual. sense, usually people misinterpret that kasi bakla ako. The thing is, I am a very religious person and I have my own connections with God. And when it comes to writing or making music, I usually think of biblical references. Like I Yes. have a song called Birhen and ano pa yon? Agatha, Saint Agatha. Search nyo na lang kung bakit sino ba sinisimbolo si Saint Agatha.
Tapos yun, I have an album na ganon, Kamerang Katoliko. And yung album na recently ginawa ko ngayong, binuo ko ngayong 2026. 2026. I started January. Meron akong kanta na it took 1 month, January. Suro-suro lang kanta. Hali-hali ko siya na-produce. Wow. Kasi na-wrote yung phone ko. Oo. Sa kata, di alam ko mga naman ng audience ko. Actually, every time na may ginagawa akong songs sa ibang tao, kumikita din ako. Yes. Also, you also ghostwrite. Or you just create I songs? produce songs for other people. Like si DJ Jaiho, meron din siyang radio show. Yes. I produce 2 songs for his show. Wow. I also produce a song sa isang drag queen, local drag queen sa Bacolod, Wow. na nakaraan. And, yun, pag may kinikita ako doon, di ba one time sabi ko, okay, nawara na yung phone ko, bibili na ako ng microphone. Wow. Kaya nag-invest na ako to buy my own microphone. Yes. And tinry ko siya. Nag-record ako noong January. The song is called Gaara Gaara. from Naruto. Inspired by Gaara. Yeah. And, ang tawag dyan, nung nagre-record ako, ginamit ko yung microphone. Sabi ko, yeah, may microphone na, pak. Tapos ako pati, pa nagre-record ako, Yes. Yeah, that's fine. Ang tawag dyan, hindi ako nagre-record pag umaga. Kasi wala akong studio. Nasa bahay lang ako. Nasa highway din kami. Yes. Ang daming dumadaan na nasasakyan. So, madaling araw. Yeah. Ang nakakaloka nga, pag nagre-record ako, kunwari baga sa isang verse, inuuna ko yung verse, sunod naman yung chorus. Putol-putol yan. Sinusumpay-sumpay ko lang. And, no, para first verse, konting lines lang yan. Every 3 seconds, may tricycle. So, Kaya- paano yan? Ang gigib ako, it's either sa kwarto, may loom kaming kwarto, sa pinakalikod kong tindahan, kwarto siya, duman ako nagre-record, pero ang disadvantage din may signal. Kaya phone ko may signal para i-transfer yung audio from my phone to my laptop. Kaya pag walang signal doon, kailangan ko dun sa kwarto. The problem din pag gabi, yung kuliglig, Kuliglig, oo. dangog-dangog siya. Kaya yun, one time, yung January, na nagka-microphone ako, sabi ko, pwede ako makigamit ng house. May house kasi kami, may house duman sa kabila na bahay. Ano siya, pinapabantayan sa mo. Yes. May siyang, hindi siya sa amin. And, nagre-record ako sa taas, medyo haunted house kasi siya. Nagre-record ako sa taas. Yung microphone na binili ko, sakop niya ang buong like sa baba, hanggang sa Yes, baba. yes. Sa baba. Biglang may naglalakad. Ah! Kasi nagre-record ako ng first song na yun. Kaya hindi siya, tumagal siya kasi nga, ang daming mga balakid. Yon. Biglang dumating pala yung may-ari. Yon. Yes. Na-delay ang Na-delay recording. Na-delay siya. Tapos nung na-record ko na siya sa bahay, ang pangit ng quality ng microphone. So, Kaya inulit nag-invest mo. ako bumili ng new phone ulit. Wow. Yon. Kaya yon, sa new phone ulit ako, na-record ko ulit yung song hanggang sa nakabuo ako ng other songs. This time, it's more on experimental sounds like IDM. I don't know kung alam niyo yung IDM Yes. music. IDM music, hyperpop, more in avant-garde. And Wow. I produce songs. I have Gaara. I have Experimento, inspired by Orochimaru. Very Naruto. Wow. Iyak ko today. Ano pa ba yun? Meron akong Quarto Siyam. Quarto Siyam is a song inspired by Dante's Inferno. Yes, oh my gosh, iconic Dante's Inferno. Lumalabas ang pagiging English teacher natin The ngayon. Circles of Hell. The Quarto Siyam, it talks about the 9th circle. Yes. Yeah, yung pinakamalamig na part. Pero in a way na ginawa ko siyang parang love song. Oh. Yun. And this is something that usually my listeners don't actually know kasi more on remixes ako, more on political and ganyan. I love writing love songs. Wow. I love... Actually, revelation siya because nakilala kita as someone na remixes talaga, more on political songs, more on empowering. Yes. Self-confidence. And very shocking na you really love writing love songs pala. Yeah, sobra. So ano ba? Paano ba yan nag-work sa'yo? Like, you really love doing love songs pero hindi mo siya nire-release talaga? Hindi ako nagre-release ng songs right now kasi hindi nga okay. Hindi siya okay sa end ko right now. And gusto ko, pag nag-release ako ng song, pagmamayari ko yung mga songs. Yes. Yun. Kasi you know, baka one time yan, may
Oh, yan ang iniiwasan ng mga artists right now, Yeah. di ba? Maririnig Mag-grab. mo yung melody ng isang song na sa isang song na pala. Oh! Charot lang! Ayan, di ba? Actually, Fierces, madami pa tayong dapat pag-usapan. Pero ngayon, meron tayong second segment. Yes, Dito natin what's pag-usapan natin yung mga juicy, mga agree or disagree ka, nakaka-love or nakakaloka. Meron tayo dyan placard. Ay. Yan. Tapos malalaman Eto pa. natin kung agree or disagree si Fierces. Nakaka-love kung agree, nakakaloka kung disagree. Bahala siya kung explain niya, basta panindigan niya yan, ha? Sige, go! Ayan, nakaka-love o nakakaloka. Ready ka na ba, Fierces, sa ating fast song? Yes! Okay, nakaka-love or nakakaloka? Mas importante, ang lyrics kesa sa tunog. Nakaka-love or nakakaloka? Ano naman, I love writing songs And and, you I also also love- love production. Yes. Mas importante ang lyrics kaysa sa tunog. 50-50. Actually, nakakaloka. I disagree kasi Nakakaloka. they Wow. both matter. Yes. And alam mo ba, when it comes to music, if mag-try ka mag-produce ng song, ang ganda, ang satisfying marinig nung sinulat mo, tapos nabubuhay siya pag ni-record mo. Yan. Nagkakaroon siya ng parang mundo. Ganon. I really love the iba ang take mo since you also produce your music. Iba Yes. talaga pag singer-songwriter and the producer at the Yes. same time. Yes. Ayan, nakaka-love o nakaloka. Kay Puan mag-viral para maging successful. As someone from TikTok sensation. Mag-viral para maging successful. Actually, I agree. Yes. Yeah. Kasi kailangan mo ng kailangan mo i-grab yung chance para makilala ka. Correct. Ganon. Kung ano man ang available dyan, kung gusto kailangan mo mag-viral, go. Virality, nowadays kasi iba na kasi ang labanan ngayon ng music. Correct. Hindi na siya old school. Like dati, dati usually yung mga artists, tawag dyan, kailangan sasali ka ng competition sa Yes. TV, makikilala ka, gagawa ka ng album, ganyan, sisikat ka, ganon, magiging legend ka. Ngayon, may chance ka nang maging part nung mga legends na yon or mga artists na yon through virality. Correct. Kasi kunwari, you have a song, gusto mo siyang mag-viral, gusto mo makilala, kailangan mo siyang ilabas dyan para makilala siya. Correct. Kasi nowadays, ang labanan, algorithm. Correct. Yun, that's it. You're making your own stage, your own platform Yeah. talaga ngayon. Yeah, Kasi yeah. hindi pa rin na, ay, sana ma-discover na ako. No, you And have alam to mo do it ba, yourself. Every Friday, more than 100 or probably 200 million songs are being released. Kaya ang dami mong kakompetensya. Yes. Kung paano ka dyan makikilala, kailangan mo makipag-unahan. Kaya virality now is the key to success. Correct. Pero, I'm not saying na kailangan, pag sinabi virality, tayo, ano bang viral ngayon? Kailangan ba natin maggayahin to? Makiakma or makisabay. Oo, like, mag-adapt na ganito, ganyan. You can create your own viral moment. Sinasabi ko, laging may Yes. chance. Be the trendsetter. Be the trendsetter. Ganon. Yan, nakaka-love. Is connected with that. Nakaka-love, nakakaloka. Okay lang arugon ang trending para sumikat. Nakaka-love or nakakaloka. I actually agree. Ay, tama ba? Nakaka-love. Yes. I agree. Kasi, nothing is original. Correct. Wala naman talagang original sa original. Unless you are an artist na mga established like David Bowie, Madonna, Michael Jackson. Yung mga taong yan, they set everything sa landscape ng music. They are the standard. The standards. Nowadays kasi, pwede kang maging unique in your own way, pero you still have your own inspiration. Kasi usually, yung inspiration na yun, you are like taking something from those artists na you really like and put it sa sarili mo and gawin mo siyang unique in your own way. Like me, when it comes to my music, I love experimental sound. I listen to Charlie XCX, ganun-ganon. Yes. Electronic sounds. Lalagay ko siya sa akin. Lalagyan ko ng mga tribal beats. Tapos, usually kasi, ang sounds na ginagawa ko, nowadays, I also have a song called Estrogen. It's a song inspired by my transition, Wow, Estrogen. Estrogen. It started soft, like hip-hop. Tapos medyo mellow. The hip-hop sounds represented my masculinity. Yes. The mellow part is my mental state. And yung lyrics niya, it talks about my transition. Gusto ko maging maganda, yung nakapalda, yung tulad ni Madonna, basta ganyan. Tapos yung chorus niya, very very contrast siya dun sa beat ng verse hanggang sa pre-chorus kasi very
very house and very experimental yung sound, very punchy, very rave, very Yes. pumpy. And kasi when it comes to production, para sa akin, ito na yung gusto kong sabihin kanina, my production is inspired by my body dysmorphia. Wow. Yeah, ganon. I really love na how creative you are on how you actually mini-merge or yung fusion Yeah. ng production mo on the way you write, the way you create music. Dahil nga, naisip mo na kapag ganito, it symbolizes your masculinity, your femininity, your mental state, or anything. I really love that. I really Yeah. want to commend you with that, Sophia Sis. Pero bago pala kita magdadiretso, si Konyo Bicolano is actually watching right now on our live stream. Oh, But, hi! Konyo Bicolano from the Love Radio Manila. Wow, hello Oh my po. God. Diba? Thank you so much. Wala, next guesting ba sa Manila? Wow! Manifest na yan. Actually, Konyo Bicolano also invite artist and nakipag-interview siya. Malay mo. Let's Oh my manifest God. that. Yan na. Let's continue with the chikahan. I really love talaga na yung how you fuse two different things, contradicting things. Yan. Nakaka-love or nakakaloka, nape-pressure with comparison sa ibang artists. Sobra. Oh. Sobra. Like, one time I got in trouble nung, kasi may mga trolls, ay yung mga dump accounts, dami accounts matawag yun, yung mga naka-profile ng mga K-pop something, mga artists, Yes. ganyan. Yung mga stan accounts. Stan accounts. Yeah. They usually love cyberbullying online. And usually, I got Masyado na kasi nino-normalize ang cyberbullying. Which Stop that. Stop like, that. For real. Tawag dyan, when I was starting out, lalo na nung nag-boom yung pink receipts, Yes. nung kakaboom niya lang, it was around March, yun, trending yung pink receipt sa TikTok. Alam mo ba na hindi nag-trending ang pink receipt sa TikTok? Sa Twitter actually siya nag-trending. Yes, actually. Sa Twitter siya. And tapos lumipat kami sa TikTok right Oo, after ganun. that. Tapos, nung trending sa Twitter, lagi ko pas nag-post na ako ng mga songs ko, lagi ko nakikita sa comment section, ay, parang si Lemon. Tingnan mo si Lemon sa Drag Race Canada. No. Ano? Yes, Lemon, of course, Yeah, from Dark si Race. Lemon daw, parang si daw sa Drag Race, ganito, ganyan. Parang actually, I am very flattered nung kasi I take that as a compliment, di ba? Yes. Kasi kino-compare ka sa mga artist na yun, sino ba naman ako para And prominent na that time sila, Yes. di ba? And there's one time, meron tumatak sa akin na comparison. Na hanggang ngayon, naginawan ko siya ng kanta actually. And alam niyo yung kantang yon. I got compared to Lady Gaga. Wow! Sa Twitter back then. I don't know if it was supposed to be A compliment. a hate tweet or a compliment, ganyan, kung ganyan. Sabi niya, "Oh my God, a Lady Gaga Divisoria version." And that is where I found the inspiration to write Manika. Oh, so yun ang inspirasyon ng Manika. Yes. Teka, wait lang. Tawag siya. Ang 2022, nakita ko yung comment. Actually, hinanap ko siya noong 2023. Hindi ko na siya makuha. Noong 2022, nakita ko yung comment na yon. Sabi ko, okay. Ano man, thank you. Lady Gaga yan, be. Correct. Yeah. Like, my music is highly inspired by her. Kaya, okay, makiririnig mo talaga siya dyan. Tapos, sabi niya, Lady Gaga Divisoria version. And then, 2023, nauso yung Barbie movie. Barbie movie. And, Manika was a love letter. Ang lami kasing layers pag gumagawa ko nun. So, hindi ako nai-inspire. Like, for example, I fell in love today, I have a crush on somebody, ganun na lang yun. Dapat may ma-experience pa akong paano ko ba siya i-compare sa ganitong bagay? Kailangan may gagamitin akong metaphors. Hindi Literal na lang may siya- mood board ka. Parang may mood board yan. Pero sa utak lang. Sa di utak. ba? Oo. Ganon. Tapos yun, gawa ko ng Manika. Sabi ko, pwede kong ilagay yung halongkatin Manila ang Divisoria. Yun. Nabuo ko yung Manika. And Manika was made first before Tahol. Tahol Wow. is anak siya ng Manika. Oh, fun fact Hayaan yan. mong tumahol ang mga aso na to. As ginawa ko yung Tahol for TikTok lang. Hindi talaga Yes. siya fully produced. So, Manika talaga ang meant to be released. Tapos yan. It's okay na ma-compare ka sa mga artists. And diba? it's how you take it. It's how diba? you take it naman, Correct. oo. Kung i-compare ka, okay, that's a compliment. Thank you so much, Thank diba? you so much, my God. And wala masama sa Divisoria, diba? Oo. People, actually maraming taong bumibili sa Divisoria. Dinadayo, dinudumog. Correct, Sorry. diba? Diba? Pangmasa. Pangmasa. Yes.
Ayan, nakakalabor, nakakaloka. Open for collaboration. Alam mo ba na I was supposed to collaborate with an artist here sa Bicol, Wow. rapper, but may standards ako. Wow. Hindi pwede sa akin ang transphobic. Yes. May standards ako. So, nag-check ka muna ng background niya? Yes. Kailangan natin, kasi when it comes to collaboration, kailangan, You share the same values. we share the same values ba? Tapos yun, it never happened. Mas ang dami kong, may mga collaborations ako, may mga, ano ko dati, na never kong natanggap. Never kong Oh. tinanggap. Kasi, Mishappenings. yeah, that's 2022, ganun. I was supposed to collaborate with a videographer sa Cavite for the Pink Receipts music video. Hindi siya natuloy. Oh. And, ano pa ba? Pero, may collaboration naman ako natuloy. Like, for example, gumawa ako ng original song for Pride PH. Yes. That was 2023, I believe it was produced by DJ Brian Kuwak. Ininsist niya talaga na Oh. ako daw yung gagawa ng rap part. At alam mo ba yung pop off ate? Yes. Yung vocalist nun, siya din yung vocals doon. Wow. Parang collab na lang din namin. Feeling yun. ko dapat i-manifest natin sunod na lip sync song ni Fears, yes. Sabi ko, nagsabi ko sa Twitter back then kasi nagkaroon ng periyak category ang Oo. drug. Sabi ko, dapat ba na periyak na sana ang inanunindo? Correct. Meme lang. Tapos yun, ang tawag siya, I'm open for collaboration. Pinipilit ko si BM. Si Bium, yes. Yes, BM is one of the local artists here sa Bicol. OG Busker. OG Busker sa Naga City. Sa Bicol. Yes. And I really want to make a song with him. Yung sabi ko sa inyo kasi ng Gaara, Yes. gusto ko siya yaon actually duman. Wow. Yeah. I also want to collaborate with other artists dito sa Pilipinas. I am dreaming to have a song with Sasa Girl, ni Mimi Sasa, Yes. ni Paul Pablo. Paul Pablo. ganon. And supposedly dapat may song kami ni Junjun Salarson, pero never natuloy. Pero malay mo, in the near future, malay mo, meron pang other collaborations na better or Yeah. opportunities, right? Di ba? Malamang sa TV na. Correct. Yan, basta open for collaboration si Fearsy. Yes. Yan, nakakalove or nakakaloka. AI music. Girl! Girl! Diyos ko! Tanong pa ba yan? Hawak mo ang ano? Nakakaloka, be. My God. I disagree, my God. Alam mo ba, AI is becoming prominent sa society natin. Yes. And nag-start siya as parang tulong-tulong lang sa tao, like parang ano natin, tumutulong siya sa tao ganito ganyan. Nowadays it's starting to replace every artist na gumagawa ng singing. From art, photography, to music, and even videography. Ngayon, uso-uso ngayon, ang hilig-hilig niya manood nung mga, si Strobelina, yun. Mga fruits. O mga fruits, mga drama. Sabi ko, mama, yan, mama. Tapos yun, as nowadays, AI music is, very, siya, parang trend sa mga tao. Like, ipaprompt mo na lang ang gusto mong kanta, tapos yun nalalabas na yun. Ang daming music artists na nagsastruggle out there, na gusto makilala. Ang daming music artists na nagpupursige, gumawa ng kanta, halos inuubos ang buong oras nila at effort nila para lang makabuo ng isang kanta, 3 minutes na kanta, 10 oras, kaya ganyan. And gusto nyong tangkilikin yung mga kanta na sa isang segundo lang magagawa na ng machine. AI music is lifeless. Sinasabi ko, tangkilikin natin ang sining na gawang tao, ang musikang gawang tao. Ang daming mga artists na kailangan nilang recognition. Like me. Oo. Correct. We make our own sound. Let's normalize that. Yun dapat ang maging kilala sa mainstream, hindi yung artificial intelligence. Correct. And katulad ng sinabi mo, lifeless yan. At the same time, as someone na very singer-songwriter, producer, it's very hard for you na papalitan na lang ng AI, which is never yan mangyayari dapat. Kasi iba din talaga yung talent, iba yung dedication and skills ng ating totoong tao, totoong artist. Ayan, actually, end na ng ating nakakalove, nakakalokang fast song. And right now, Fearsies, we want to talk. Very short lang muna kasi papasok tayo sa radyo right away. So, tungkol saan ba ang yung recent release?
Okay, so I haven't released new music recently. Last year, may nirelease akong song. It's called Abagi Noong Barya. As what I've said, Fierces is political. Kasi in this era, kailangan may alam ka sa mga nangyayari sa bansa, sa lipunan, para alam mo kung paano makatulong Yes. in a way. Kasi ako, I'm very far away dun sa mga taong nagmamarcha sa kalsada, ganyan. And the only, sabi ni Madonna, the only thing si Madonna ba nagsabi? Ako na lang. The only thing I know I can help people is through my art. Yes. Kaya usually Doon ka nakikibaka. doon ako nakikibaka. I wrote a song called Abagi Noong Barya. It was inspired by yung recent issues nung last year. Alam niyo na yan. And, di siya actually play sa radio. Pero, yeah, it's one of my latest release. And, hindi ko siya actually pre-nomote. Yes. Actually, hindi ko nga talaga nakita yung any promotion for that. Never ko siyang pre-nomote. Kasi sa TikTok, ko ng algorithm, like, agree kami. Pero, malaki yung audience na binibigay niya sa akin. Yes. And, Ayaw mong mabago yun, syempre. oo, and medyo, yun nga, sabi ko parang medyo wrong timing ang ano natin. Kaya, never ko siyang pre-nomote. Kasi, yun nga, tapos sabi ko, nawawala na din kasi yung yung parang hype for myself. And I'm not in the good mental state a couple of months ago. Hanggang sa Tapos yun, hopefully, I'll be able to promote the song soon pag bumalik na ako sa music. And kasi as of now, I'm very happy with what I'm doing. And yun, pag bumalik na ako sa music and hopefully I'll be releasing more songs. I have a song called Bulaklak. I actually teased that back then. Wow! Pero wala pa sa akin yung rights. Pero go lang. Pero yan nga sinasabi mo na, I really appreciate na your comeback is accept mo ang aking invitation for Love Local despite of Yes. our busy schedule and despite of you being on a hiatus right now on songwriting, on producing I am not music. in hiatus sa songwriting, pero sa public. Sa public lang. oo. Pero you're still doing your thing. Yes. You're still doing your craft. I really appreciate that. Last week, I made a remix. It's my very first full-length remix. Wow. It's one of Madonna's new songs. It's called Love Without Words. And supposedly, dapat ipi-play siya kahapon sa isang event namin sa Manila. Pero hindi ako nakapunta kasi may mga inuuna ko for personal reasons. Pero yun, I'm still writing songs. I'm still making songs. Oo. Wow. But we'll be waiting on your bigger comeback, syempre sa public. And this is actually the start na or marami pa ba kaming dapat abangan kay Fierces right now? Hopefully, patuloy-tuloy na siya. Let's manifest that. May mga pa-booking naman. Diba? Correct. Book nyo si Fierces. Okay, Yeah. saan kanila pwedeng ma-invite or ma-contact with our kabisyo? Sige na. You all can find me sa lahat ng social media, sa lahat ng social media accounts from Twitter, TikTok, Instagram, Fierces. Walang ibang Fierces sa mundong ito. Ako lang. Correct. Fearcyz. Fierces. And sa Spotify, support my music, Fierces. Thank you so much, mga baders. Yes, at the same time, later on, madadawin na puun yan ang sa iyong mga kanta sa radyo ka 99.1 Love Radio Naka. Yes! Pero mga kabisyo, pwede man manindo si Fierces madalan si Madang sa iyong mga TikTok videos dahil madami siyang mga remixes aside sa iyong original songs, right, Fierces? Yes, madami po akong remixes na ginawa sa TikTok. I made a remix for Sasa Girl, for SB19, na hopefully makapag-collaborate. Yes. Ang taas, di ba? And made a remix for Meme Vice, for Tony Fowler, ganon. Mga iconic. Actually, mga Iconic. nag-trending. Yes. Yes, kung makikita niyo yung TikTok account niya, mga trending videos na mga remixes niya, and recognized by the artist at the same time. Yes. Alam mo ba na nakakatuwa and nakakataba ng puso pag nare-recognize ka ng mga artists? Yes. Like, oh my God, thank you so much po, ang galing mo, ganon. Ang simpleng emoji na pag-comment ng isang artist sa isang tulad ko, ang laki na niyang parang validation na, oh my God, maganda yung ginawa ko, okay, kaya ko pala to,
pagpapatuloy ko. Ganon. Okay. Before tayo mag-end ng ating live stream at magdiretso sa radyo ulit para sa panibagong chikahan with our kabisa sa radyo, gusto ko muna, anong message mo sa mga artist na katulad mo or sa mga batang gusto maging katulad mo? So, bago ako pumunta dito, I did a live stream. And every time na I'm doing a live stream, laging may nagko-comment na young queer artists, aspiring artist na, Ma, paano kami gumawa saan ka ba gumagawa ng kanta? Paano ka ba gumagawa ng kanta? And I have received those messages a lot since 2022. And you know what? Kailangan nyo lang makinig ng maraming kanta and find your own voice sa gitna nun. 'Di ba? And music is subjective. Yes. Music is for everyone. Hindi ako naniniwala, sinabi ko sa mga estudyante ko, hindi ako naniniwala na may isang taong walang hilig sa music. Everybody has their own personal taste in music. Yes. And if kaya mo, kung kaya ko, di kaya mo din. Kaya let's create you can create your own sound na for sure meron na tengang para sa mga kantang yan. May makikinig sa'yo. Kaya pursue if you want to produce songs like me. You don't need to study music theory. You just need to listen to the right people. Ayun. You can create your own sound. You can create your own music. And let the world hear all of them. Yes, thank you so much. I really love na binigyan mo emphasis na you really have your own audience for your music. Despite kung ano man ang genre mo, kung anong tunog mo, and kung paano ka magsurat. Yan, Fierzies, gusto mo pasalamatan ikaw. At pasalamatan natin ang mga kabisyo natin nagdanggunyang hapon. Thank you so much po. Malipad na po kami sa radyo ni Fierzies. Pero bago yan, gusto ko maghala kay Fierzies. Kailangan pa bang i-memorize yan ng basic? Gusto ko sa'yo yung manggaling. Sige nga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan mga kabisyo, that was our episode 4 this afternoon para sa Love Lokal, nakaka-love, nakaka-local with the one and only the queer of pop, Fierzies. Diretso na po kita sa radyo, asin madadaw na po ang sa iyang mga kanta, puon ngunyan. Kaya mga kabisyo, maraming salamat. Muli ni si DJ Pikachu. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!